Kung ikaw yung taong nagmahal na ng totoo, alam kong alam mo kung gaano kasakit ang maiwan sa sitwasyong akala mo magkasama kayo hanggang dulo. Pero ganun talaga ang tadhana. Kahit ayaw mo pang matapos, tila ba kapalaran na mismo ang magdidikta ng isang tadhana na sana hindi na lang nawala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakasabik naman ang mga nangyayari ngayong araw. Kasi dadalahin daw ako ni Eddie sa lugar na nagpapasaya sa kanya. Mga lugar na sabi ni Eddie di ko makakalimutan kasi sobrang ganda daw sa mga lugar na to. Kaya naman eto, mula sa isang lumang motorsiklo, umangkas na ako kay Eddie. Medyo natatakot nga ako. Kasi naman, hindi ko alam kung marunong ba mag-drive si Eddie ng motor. Pero sige, magtitiwala ako. Francis, kumapit ka ng mabuti at baka mahulog ka. Teka lang Eddie. Saan ba ako kakapit? Francis, kahit saan. Kung gusto mo, yumakap ka na lang sa akin para mas masaya. Ayoko Eddie. Baka mamaya may makakita sa atin na kakilala mo. Baka kung anong isipin nila. Francis. Sige na nga. Kumapit ka na kung saan mo gusto. Kaya naman eto, dahil hindi ako sanay na sumakay sa motorsiklo, kumapit ako sa bakal na hawakan sa may likod. Kaya lang, nang patakbuhin na ni Eddie ang motor na sinasakyan namin, muntik na talaga akong mahulog. Kaya naman, humawak na lang ako sa balikat niya. Hindi kasi ligtas kung sa bakal ako hahawak. At eto, medyo natatakot ako. Napakabilis mag-drive ni Eddie. Eddie, sobrang bilis masyado. Natatakot ako, dahan-dahan lang. Sorry na Francis. Huwag ka na matakot. Wika naman ni Eddie na eto, binagalan yung takbo namin. At aba, napansin ko kaagad ang dinadaanan namin. Isang kalsada sa gitna ng napakalawak na palayan. At nakangiti lang talaga ako habang pinagmamasdan ang buong paligid. Francis, okay ka lang ba dyan? Oo, Eddie. Okay lang ako. At saka, sobrang ganda pala dito. Napakalamig ng simoy ng hangin. At yung mga palayan, sobrang lawak. Francis, wala pa tayo sa exciting part. Kaya, kalmahan mo muna kasi mas maganda sa pupuntahan natin. Wala akong masabi sa sobrang ganda ng mga nakikita ko. Mula sa malawak na mga palayan, makikita mo ang matataas na kabundukan. At mula sa tuktok ng mga bundok, matatanaw mo ang napakadaming windmill. At sa paglipas ng ilang mga sandali, medyo pataas na yung daan
Kaya eto, medyo mahigpit ang hawak ko sa balikat ni Eddie. Baka mahulog ako eh. At mula sa dinadaanan namin, maririnig mo ang bawat lagaslas ng tubig. Nasa tabi kasi ng ilog ang daan na napakalino ng tubig. Ang masasabi ko lang, sobrang ganda dito. At mula sa bandang dulo ng daan, tumigil na kami ni Eddie. Akala ko dito na pero hindi pa pala. Nakita ko kaagad ang isang hanging bridge. At nasasabik talaga ako na makatawid sa ganito. Kaya eto, nauna na ako. At si Eddie ayun. Nagbabayad pa ng entrance. Kaya eto, hinihintay ko siya bago ako tumawid. At nang matapos makapagbayad si Eddie, eto na siya at sabay na kaming tatawid dito sa hanging bridge. Sa unang pagtapa ko, ay gagi. Nahilo ako kaagad. Napaatras ako kasi naman nakaaramdam ako ng hilo. At eto, napangiti na lang ako nang tumingin sa akin si Eddie. Francis, tara na. Eddie, nahihilo ako. Di ko atang kayang tumawid sa ganyang tulay. Baka mahulog ako. Francis, ano ka ba? Tara na. Huwag kang matakot. Andito naman ako. Kaya ito, sinubukan ko ulit. Kaya lang, kapag talaga umuuga ang tulay, napapaupo ako. Kasi naman, nahihilo ako ng sobra. At si Eddie, aba, tawa ng tawa. Nakakainis. Alam naman niyang nahihilo ako eh. Pinagtatawanan pa ako. Tapos, inuuga pa niya yung tulay. Francis, kaya mo pa ba? Eddie, huwag mo kasing ugain kapag talaga nahulog ako dito sa tulay. Di pupulutin kita sa baba, Francis. Tara na, bilisan mo nang maglakad. Ewan ko sa'yo, Eddie. Mauna ka na nga. Okay, sige. Hihintay na lang kita sa dulo, Francis. At ayun, malis na si Eddie. At naghihintay na siya sa kabilang dulo. Ako naman ito, nasa kalagitnaan ng tulay. Sa wakas, wala nang masyadong malikot sa tulay. Kaya ito, kahit nakakahilo, dahan-dahan ako naglalakad. Medyo nalulula ako. Kasi naman, ang taas pala ng tulay na to. Kinakabahan tuloy ako. Baka kasi biglang maputol ang tulay. Focus lang talaga ako sa paglalakad ng napakabagal. Kaya lang, bigla na lang ako napaupo. Kasi naman, dun sa kabilang dulo ay may mga batang bigla na lang nagtakbuhan na eto, naghahabulan sa tulay. Nakakainis ang mga batang to ah. At aba, inuuga pa yung tulay. Para tuloy akong dinuduyan. Kaya ito, mas lalo akong nahilo. At pakiramdam ko anumang oras mahuhulog na ako sa ilog, sa ilalim ng tulay. Umiikot na talaga yung paningin ko. Buti na lang at eto, nilapitan na ako ni Eddie. Naupo siya sa harapan ko at eto, hinawakan niya ako. Francis, okay ka lang ba? Tara na, sumakay ka na sa likod ko. Nang tumalikod si Eddie, di na ako nagdalawang isip. Sumakay na ako kaagad sa likuran niya
Kasi naman, hilong-hilo na talaga ako. At nang makarating kami sa kabilang dulo, eto, naupo muna ako sa isang malaking bato. Kasi nahihilo pa rin ako. Kuya, anong nangyari sa kanya? Tanong ng isang bata na pasaway. Nahilo, gawaan nyo. Wika naman ni Eddie. Alo, sorry po. Saan po kayo pupunta? Sa Falls. Bakit? Wika ni Eddie. Kuya, dun din kami pupunta. Maliligo kami dun. Tara na, sumabay na kayo sa amin, kuya. At eto, dahil medyo nawawala na yung hilo ko, napatingin ako sa mga bata. 5 sila tapos may dala silang plastic na kita ang laman sa loob. May baon silang kanin at isang lata ng sardinas. At yung mga bata, natutuwa ako kasi sobrang simple lang nila. Mga nakasando tapos mga nakangiti. Yung isa sinisipon pa. Natulo ang sipon eh. Francis, kaya mo na ba? Oo, Eddie. Tara na. Wika ako. Kaya tumayo na ako at nagsimula na kaming maglakad. Yung mga bata nasa unahan sila. Si Eddie naman sabay kaming naglalakad at inaalalayan niya ako. Pataas kasi ang daan. Eddie, nung bata ka, ganyan ka din ba? Francis, di ka nagkakamali. Parang mas malala pa nga ako sa mga batang yan. Ikaw ba, Francis? Ganyan ka din ba? Eddie, hindi ko naranasan ng ganito. Pinalaki ako ni Mama na puro Disney princess ang kilala ko. Halata naman, Francis. Naikwento na yan ng mama mo sa akin. Pero Francis, kahit ano ka pa, hindi na mahalaga yun. Basta masaya ako kapag nakikita kita. At mas masaya ako kasi nakilala kita.